Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ano to? Nagtatakang tanong ni Diwata kay Ace. Chocolates, sagot nito. Alam naman yan chocolates ang inalapag nito sa ibabaw ng counter table sa kusina. Hinuhugasan niya ang mga pinagkainan nila ng hapunan. Ang gusto talaga niyang itanong ay kung bakit binigyan siya nito ng chocolates. Sir Ace, bakit pa hindi ka pa rin masanay na Ace na lang ay tawag mo sa akin? Ungol lang ang isinagot niya rito. Palagi nito ipinapaalala sa kanya iyon mula pa noong unang araw niya roon. Pero hindi talaga siya magiging komportable na tawagan ito sa pangalan lang. Gusto niyang tawagan itong sir bilang paalala sa sarili na amo niya ito. Kapag kasi hindi niya iyon ginawa, tuloy na siyang may in love dito. Para saan ang chocolate sir? Tanong ulit niya rito. Para sa'yo, ayaw mo ba? Gusto. Nakakahiya lang kasi na para naman kayo nanliligaw nito. Huli na para bawiin pang sinabi niya dahil napatingin na sa kanya si Ace. Mataman siya nitong pinagmasdan. Hinintay niya magsalita ito pero umiling lang ito. Naisipan ko lang na uwian ka ng chocolates, Diwata. Nasa grocery din kasi ako kanina kaya ibinili na kita. No big deal kaya tanggapin mo na yan. Masarap yan. Salamat ho sir. Ayan ka na naman sa sir mo. Anito saka pumalatak. Amo ko naman talaga kayo eh. Sagot na lang niya. Bahala ka na nga. Papanhik na ako. Matulog ka na rin pagkatapos mo riyan. Yes sir. Thank you ulit sa chocolates. Kilig na kilig siya sa gesture ni Ace. Bakit naman siya nito bibigyan ng chocolates kung wala itong intensyon sa kanya? Wala namang amo na nagbibigay ng chocolates sa chimay nila. Unless pilit niya itinaboy sa isip ang hinala niya na may intensyong manligaw sa kanya si Ace. Pero kahit na anong pagtaboy ang gawin niya, bago siya alisin ang hinala niya iyon. Nakangiting tinignan ni Diwata ang mesa. Umuusok pang serving bowl na pinaglagay niya ng nilagang baka. Paborito yun ni Ace kaya iyon ang niluto niya para sa hapunan. Aware siya na para siyang misis na naghihintay sa pag-uwi ng mister niya mula sa trabaho. Pero kahit na anong pigil niya sa sarili, wala na siya magawa. Tuloy na siya na in love dito. Wala naman siguro ko kontra dahil kaibig-ibig naman talaga ito. Araw-araw siyang pinasasalubungan nito na kung ano-ano. Palagi may kasamang chocolates ang kung ano-ano itong inuuwi nito para sa kanya. Wala itong sinasabing kahit na ano kung bakit siya binibigyan nito ng chocolates. Siya lang naman na masyadong assuming. Kahit na ilang beses niya kumbinsihan ng sarili na baka thoughtful lang talaga si Ace sa mga helper nito sa bahay, bigo siyang paniwalaan ng sarili na ganoon nga ang kaso. Iba kasi ang pinapakita sa kanya ng binata. Hindi siya tinatrato nito na katulong sa bahay. Kaya naman ramdam na ramdam niya lalo ang ilusyon niya na may gusto ito sa kanya. Humili siya ng silya at umupo roon. Nanlalambot siya sa isipin may balak talaga si Ace na ligawan siya. Kinikilig siya ng sobra. Napatingala siya sa wall clock na mapunang matagal na siyang nakatulala. Nagulat pa siya na makitang 6:30 na pala. 30 minutes nang late si Ace sa pag-uwi. Naging anxious na siya mula nang ma-realize na hindi pa ito dumarating. Inabot ng 1 oras at kalahati ang paghihintay niya. Tumayo na siya at sumilip sa bintana. Wala pa rin senyales darating na si Ace. Inabot din siya ng ilang minuto sa paghihintay niya habang nakatanaw sa bintana. Pasado 7:00 na nang isuko niya ang pag-asang darating pa ito. Baka may importante itong lakad kaya nakalimutan nito ang sinabi niya ipagluluto niya ito ng nilagang baka sa hapunan. Pero sana naman lang nagpasabi ito sa kanya na hindi pala ito uuwi para hindi na siya nasayang effort niya. Wala naman siyang obligasyon na magpaalam sa iyo, Diwata. Maid ka lang niya. Hindi ka girlfriend at lalong hindi ka asawa kaya huwag kang mag-feeling. 8:00 na ng gabi nang simula niyang iligpit ang mga pagkain inihain niya sa mesa. Namamalisbes ang luha sa mga pisngi niya habang inilalagay sa refrigerator ang bowl na nilagang baka. Umaasang yata siya sa wala. Nakaupo sa gilid ng kama si Diwata nang marinig niya ang mahinang katok sa pinto ng kanyang kwarto. Alam niyang dumating na si Ace dahil narinig niya ang pagdating ng kotse nito.
Hindi na lang siya bumaba para salubungin ito. Masama ang loob niya dahil sa hindi nito pag-uwi sa oras. 1:00 na ng umaga ito dumating. Alam niyang wala siyang karapatang mag-demand na magpaalam ito sa kanya. Pero kahit na anong pagkumbinsi ang gawin niya sa sarili, masama pa rin talaga ang loob niya. Diwata, tawag ni Ace mula sa labas. Hindi pa rin siya natinag sa pagkakaupo niya sa gilid na kama. Wala siyang balak na iparamdam kay Ace na gising pa siya. Gusto niya huwag itong makatulog sa sundot na konsensya nito dahil sa ginawang pag-i-ingent sa kanya sa dinner nila. Patuloy lang sa pagtawag at pagkatok sa Ace sa labas. Hindi rin siya nakatiis dahil tumayo siya para bukbuksan ito ng pinto. Nagkunwari na lang siya bagong gising para hindi naman ito mahalata na hindi siya nakatulog sa paghihintay dito. "Sir, I'm sorry, hindi ako nakauwi for dinner," sabi nito. "Okay lang yun, Sir Ace. Inilagay ko sa ref ang nilagang baka. Iinitin ko na lang yun bukas para sa breakfast nyo. I'm really sorry, Diwata. Tumating ka sa sina Tyler at Lana sa farm mula Manila. Marami kaming importante pinag-usapan kaya hindi ako nakauwi." "Hindi mo naman kailangan mag-explain, sir. Katulong niyo lang naman ako rito. Did I ever make you feel that way, Diwata? Nakatulong ka lang sa bahay na to?" Kumunot ang noon niya. Kumabog na ng husto ang dibdib niya. Umahaw na pag-asa sa dibdib niya dahil sa sinabi nito. "Tinirato ka ba kitang katulong?" Mapanghibo ang tinig nito. Nakatitik ito sa mga mata niya habang naghihintay ng sagot niya. "Alam ko naman kung saan ako lulugar sa bahay na to, sir. Hindi naman ako kailangang..." Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sinakop na ng mga labi nito ang bibig niya. Nalasahan niya ang alak sa bibig nito, pero sa halip na ma-turn off ay tinulak niya palayo. Tila nagkaroon pa ng magneto sa kanya ng alak na ininom nito. Marubdob na hinalikan siya nito. Tinigo niya ang halik na iyon. Wala siya experience sa ganoong klase na intimacy dahil hindi pa naman siya nagkaka-boyfriend. Pero pinapagana niya instinct niya sa pagtugon kay Ace. Ayaw niya maging passive lang siya habang hinahalikan siya nito. Ipinasok niya mga kamay sa loob ng suot nitong polo shirt. Malakas na umungol ito, lalo na nang damhin niya ang magkabilang dibdib nito. Her hands slid down his trunk. Pero bago pa man niya maipaloob ang mga kamay sa loob ng pantalon nito, ay napigil na siya nito. Pinangko siya nito papasok sa loob ng kwarto. Maingat na hiniga siya nito sa ibabaw ng kama. May pagmamadali sa kilos nito na maghubad ito ng damit. Wala itong itinira kahit na isang piraso. Sa tulong ng liwanag ng buwan na tumatago sa bahagya na nakabukas sa bintana, nakita niya ang kahubadan ni Ace. Ang ganda ng katawan niya. Sumampa ito sa kama at siya naman na hinubaran nito. Tinulungan pa niya itong alisin ng huling sagabal sa nakatakdang pag-iisa nila. Inihagis na lang niya kung saan na hinubad na underwear. Nanginginig siya sa sobrang antisipasyon sa nakatagtang maganap sa pagitan nila ni Ace. Wala siyang balak na i-entertain ang takot kung saan siya pupulutin pagkatapos ng gabing iyon. Hinalikan ulit siya nito sa mga labi. Bumaba ang mga labi nito sa leeg niya hanggang sa marating nito ang dibdib niya. "Ace," anas niya nang sukupin ang bibig niyo ng mga ito. Napasubunod siya sa buhok nito dahil sa matinding sensasyon na ginagawa nito. Naging mapagpala ang mga labit kamay nito. He left no part of her body unexplored. Kaya walang parte ng katawan niya ang magtatampo dito at aaksahan nito na neglect. Napakasensyoso ni Ace. Matyaga siya nitong inihanda sa pag-iisa nila. When he felt she was ready, saka pa lang ito pumosisyon sa ibabaw niya. Pero kahit na anong ingat ang gawin nito, para pa rin pinunit ang isang bahagi ng pagkatao niya sa sobrang sakit. Hindi niya napigilang mapag-ibig. Maagap na tinakpan ng bibig nito ang mga labi niya. And with the one quick thrust, he was able to break the barrier. Mabilis na naging paggalaw nito pagkatapos niyon. He was moving so fast at tila hinahabol naman niya ito. She met his every thrust until both of them reached their explosive climax. Ace collapsed on top of her. Iniyakap naman niya ang dalawang kamay niya sa likod nito. Masaya siya kahit na wala na niya ang puri niya. Wala siya makapampagsisisi kahit na wala namang katiyakan kung ano bang mayroon sa kanila ni Ace. Basta masaya siya, iyon na lang muna ang mahalaga. "Bakit hindi ka pa nakabihis?" Kunot noong tanong ni Diwata kay Ace. Boxer shorts at sandal lang ang suot nito. Hindi pa rin ito naliligo gayong pasado 6:00 na ng umaga. It was the day after they had made love. Pinipilit lang niyang sarili na maging kaswal sa pakikipag-usap dito kahit na parang sasabog ang dibdib niya sa sobrang tensyon. Lalo siyang kinabahan dahil sa malawak ng ngiti na kapaskil sa mga labi nito. "Hindi ka ba papasok?"
Untag niya rito. Niyakap siya nito sa baywang niya, saka isiniksik ang mukha sa leeg niya. Gumapang ang tila kuryente sa buong katawan niya. Absent ako ngayon. Bakit? Mas gusto ko makasama ka maghapon kaysa magtrabaho. Sagot nito. Hinalikan siya nito sa mga labi. Paano niya kokontrahin ang gusto nitong gayong ito din ang may gusto niya mangyari? Ngayong araw na itong last day na suspension mo, Diwata. Kinakabahang tiningala ni Diwata si Ace. Bakit ito sinasabi iyon? Nakaunan siya sa braso nito. Kakatapos lang nila magniig. Umabsent na naman ito sa trabaho. Nag-aalala na siya na baka mawalan ito ng trabaho dahil sa malimit na pag-absent nito, pero wala naman sa bokabularyo niya ang kontrahin ang gusto nito. Pareho silang walang kasawaan sa isa't isa. Gusto mo pa bang bumalik sa farm para doon magtrabaho? Tanong nito. May iba pa akong choice? Balik tanong. You can stay here. Ani niya. Pwede bang dito na lang ako? Pwedeng pwede. Talagang iyon ay sasuggest ko sa'yo na huwag ka na bumalik sa farm at dumito ka na lang. Kailangan kita rito. Humaplo sa puso niya sinabi nito. Habang buhay mo ba ako kakailanganin? Gusto sana niyang itanong, pero pinigil niya ang kanyang sarili. Baka naman masyado ito mabigla kapag hinirita niya ito ng ganoon. Kaswal lang ang relasyon nila. They were making love, pero wala itong binabanggit na anuman tungkol sa damdamin nito para sa kanya. Magkagayunman, ramdam niya espesyal ang pagtingin nito sa kanya. Kaya pinipilit niya maging kontento sa kung ano man ang binibigay nito sa kanya ngayon. Ayaw na muna niya magdemand na kung ano-ano mula rito. Gusto niyang kusa magbukas ng saloobin si Ace sa kanya. Handa siya maghintay. Kahit matagal, pumuntong hininga siya. Handa siya maghintay kahit na matagalan si Ace sa pagbubukas ng damdamin dito. Mahal niya ito. Iyon na lang muna ang mahalaga sa kanya. Pasasaan ba at mamahalin din siya nito? Wala siyang balak na mainip sa paghihintay dito. Huli na para magtagpo pa si Diwata kay Lana. Nang kumatok ay humahango siyang tumakbo sa pinto mula sa komedor. Akala niya ay nag-half day lang si Ace sa farm. Talaga palang nandito ka? Sabi nito. Tumango siya na baka sa boses nito ang pagkagulat na makita siya roon. Pasok ka. Kinakabahan sa pagkakita sa kaibigan. Saka lang niya na-realize na takot pa rin pala siya mabulgar ang tungkol sa kanila ni Ace. Takot siya dahil wala naman siyang pwede pang hawakan kung anong mayroon sila. Isang buwan ang tumatakbo ang relasyon nila ni Ace. The sex was still great, pero unti-unting humahalugpos ang seguridad na nararamdaman niya. Wala naman kasing sinasabi si Ace kung ano bang plano nito sa kanya. Wala rin itong sinasabi kung anong damdamin nito para sa kanya. Nagsisimula na nga siyang maawa sa sarili dahil pilit niya ini-interpret ang mga sinasabi ni Ace para magkaroon ng kahulugan na mahal siya nito. Pero alam niya posible siya lang ang nagpapalagay na mahal din siya nito. Dahil kapag umiiral ng lokohiya sa isip niya, nawawala ng ilusyon niyang mahal nga rin siya ni Ace. Maupo ka muna, Lana. Ano bang gusto mong inumin? May soft drink sa ref? Hindi ako nauuhaw, Diwata. Sabi nito. Matama siya nitong pinagmasdan pagkatapos. Naiiling siya dahil alam niyang humahanap ito ng pruweba kung ano bang papel niya sa bahay ni Ace. Nasasans niyan tila pag-aalangan ni Lana na magtanong. Umupo siya sa tabi nito. Sino nagsabi sa'yo na nandito ako? Si Ace mismo, sagot nito. Actually, last month ko pa alam. Wala lang akong time na pumunta rito dahil sobrang busy ko sa pag-aayos ng kasal namin ni Tyler. Magpapakasal na kayo ni Tyler? Tumango ito. Doon din naman papunta itong relasyon namin. Natatawang sagot nito. Saan kaya pupunta ang relasyon namin ni Ace? Piping tanong niya. Pero wala siyang maapuhap na sagot. Maid of honor ka, bro. Agaw nito sa atensyon niya nagsisimula na namang mapunta sa kung saan-saan. Lately, lagi lumilipad ang isip niya. Oo naman, Lana. Tatanggi ba naman ako na maging maid of honor mo? Alam mo namang inipirepresenta ko pa talaga sarili ko para makapagsuot naman ako ng bonggang-bonggang gown. Matama siya nitong pinagmasdan. Natatakot ako itanong sa'yo ang hinala ko tungkol sa inyo ni Ace, Diwata. Napatingin siya kay Lana. Baka sa mukha nitong pag-aalala. Itanong mo na. Alam ko naman yan talagang sinadya mo rito. Biro niya. Pero kahit siya hindi natawa sa biro niya, tensyonado na siya. Alam mo bang broken-hearted si Ace bago siya pumunta rito sa Bolinao? Umiling siya. Wala naman siyang alam kay Ace bukod sa pangalan nito. Wala naman kasi itong kinukwentong kahit na ano tungkol sa sarili. Mas madalas na siyang bumabangka sa usapan kapag magkatabi sila sa gabi. Nakikinig lang ito sa kanya. Ikakasal na dapat si Ace sa fiancé niyang Australian. Kaya lang, nagpakasal sa iba si Jamie. Aray,
Wala man lang pre ng bibig nila sa pagbibigay ng detalye kung paano naging broken-hearted si Ace, ni hindi man lang ito bumusina. Husay mga ka-felisidad. Mukhang ginagamit lang ni Ace si Diwata para makalimot. Kawawang Diwata, mukhang tuluyan na na-inlove kay Ace. Handa pa rin bang maghintay si Diwata? Kaya naman, abangan!